Magandang araw sa mga mahal ko na kapatid na subanin sa Zamboanga del Norte at saka minamahal kong kapatid na mga mangyan sa Mindoro at minamahal kong mga kapatid na ate sa mga taring Pangasinan. Ang gusto kong ihuwatig sa inyong araw sa English na tatawag na How will we know God's will for our lives? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Pero bago ko i-share sa inyo yan, gusto ko lang i-remind sa inyo na meron tayong sistema na dapat susundan. Ang ibig sabihin, kung anong binibigay sa inyo, ibabalik nyo yan para matulungan din kapwa tribo ninyo. Yan ang pinag-usapan namin yung mga donors kasi yan ang encouragement namin na kailangan magawa nyo yun. Kasi alam mo, ang binibigay namin sa inyo, galing yun sa Panginoon. So pag nagdadamot kayo, magdadamot din ang Panginoon. Binigay niya ang Panginoon sa inyo yun para i-share nyo sa ibang tao. Pag hindi nyo ginagawa ito, madi-discourage ang mga donors. Saka ang Panginoon mismo, hindi magandang tingin para sa Panginoon kasi siya ang nagbigay niyan. Kailangan magbigay kayo papalit. Kung limang manok ang binigay sa inyo, ibigay nyo kapalit din, 5 manok na malaki para pamigay sa ibang mga katutubo. Tapos yung bigas na binibigay namin na isang sako sa isang buwan, ang katumbat ng mga 40 trees, no? Kasi sa inyo naman yan mga punong yan eh. Siguro 10 saging, 10 papaya, kung meron kalamansi, 10 kalamansi, tapos 10 timber, yung kahoy, bamboo o kahoy na pwedeng gawing pambahay, no? Sa inyo lahat manggaling, hindi namin kukunin yan. Sa inyo yan. Kasi para din sa kagandahan ng kalawakan ng environment. Kasi kung pinuputo niyo lagi ang puno na walang katumbas na katanim, magkaroon ng landslide, marami namamatay sa landslide, tapos mahirapan ang land, no? So yan ang purpose niya, para gumandang area ninyo kung mas maraming puno. Yun ang gusto namin mayaya sa inyo sa manok at saka sa puno. So pag-usap namin na ibalik ninyo ang nabibigay naming mga manok, ganong kalaki, sa ibang katutubo at saka yung tree planting para sa sako ng bigas. Alam mo, ang mangyari nito kasi itong gaya na sasabi ko, dahil galing sa Panginoon yan, kaya hindi maganda pag nagdadamot tayo. Baka magdadamot din ng Panginoon. Kasi yan ang gusto ng Panginoon, kaya nagbibigay siya para kayo din magbigay in return. Kahit na isa-isa lang, hindi naman kailangan biglaan na 5 manok, no? Kundi isa-isa lang para masoli nyo lahat yung iba. Tapos ang gagawin namin kung may mamatay sa inyo, baka papalitan pa namin yan. Sabihin ko kay Gilbert at kay Adrian saka sa inyo diyan, napapalitan yung nawawalang manok. So yun lang gusto namin malaman sa inyo, okay? Thank you very much kung magagawa niyo yun. So ngayon, patuloy tayo sa subject ng paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. May akong kwento sa inyo. Alam mo, nung teenager pa ako, siguro almost 20 na ako noon, may nangyari sa buhay namin, na-aksidente kami buong pamilya sa jeep ng tatay ko. Natamaan na isang kotse, tapos kung sa Ilonggo, nagbalintong, nag-turn over sa isang kanal, no? Pero alam mo, ulang namatay sa amin. 5 anak, 6 na anak, at saka yung father ko, at saka yung mother ko, at saka yung driver, no? Walang namatay. Pero ang minangyari, nabali lang yung finger ng at saka yung shoulder ng tatay ko. Hindi naman masyadong seryoso. Tapos yung driver, nagkaroon ng sugat dito. Okay lang, hindi naman, pero walang namatay. Kasi isip ko, bakit nangyari ito? Bakit na-save kami? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Bakit hindi kami namatay?
So ngayong araw na yun talagang nanalangin ako, Diyos, ipakita mo sa akin kung bakit. Meron ka bang purpose sa buhay ko? Alam mo, parang wala akong narinig, pero sa isip ko lang, parang pumasok ang Panginoon sa isip ko na nagsasabi, ah, inano ko yung buhay mo, ni-save ko yung buhay mo para sa akin. Para may gagawin ka sa akin, para may gagawin kang ministry. Pero hindi ko alam kung anong ministry. So ang nangyari ganito, nag-apply ako sa Bible School sa Amerika, pero wala naman akong pera. Saan ako kukuha ng pera? Alam mo nangyari, ay nako, mirakulo. Isang missionary, pumunta sa bahay namin, sabi niya, alam mo narinig ko na magaling ka magtrabaho sa mga estudyante. Kailangan ko ng director na youth director sa sa aming ministry sa Amerika. Pwede ka bang pumunta? Nako, sa isip ko, answer ito sa prayer, no? Sabi ko, okay. Pero paano, sa isip ko naman, wala naman akong pera. Saan ako kukuha ng pera? Paano ito? At saka mahirap kumuha ng visa. Alam mo, nangyari, imposible kumuha ng visa until na mayaman ka. Nangyari, dinala ako ng missionary sa American Embassy. Nako, in last 5 minutes, na-approvehan yung visa ko. Makapunta na ako sa Amerika. Tapos wala naman akong pera na pampahit sa aeroplano. Tapos meron nagsabi sa akin, ito, bigyan kita ng pera, bayaran mo lang kung meron ka ng pera. So, nakapunta ako sa Amerika at saka miracle ito. So ngayon, nakita ko na ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. Nakita ko na. So, itong ginagawa ko at saka i-share ko sa inyo. Hindi naman ako perfecto na po i-share ko sa inyo. Unang-una, kailangan i-submit natin o ipabayan natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Submit ourselves to God's will. Now, sa Romans 12, 1-2, nakabasa dito, mga kapatid ko, ilang alang sa pagsaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ilalan niyo ang inyong sarilang bilang isang handog sa buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambas ninyo sa Diyos. Huwag kayong magkaayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ang Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, sa Romans 12:1, 1-2, pag hindi natin sinusunod ang sinasabi ng sanlibutan, at saka minsan sa ating utak, alam ko matalino tayo, pero mas maigi talaga kung susundan, kung ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon. Panginoon, anong gusto mo sa sarili ko? Anong gusto mo, anong purpose mo sa aking buhay? Susundin ko yon. So parang sakripisyo natin yan. Parang nagsakripisyo tayo sa Panginoon, tapos nag-worship tayo, naniniwala tayo na ang Panginoon may kalooban sa ating buhay. So yan ang una-una, mag-submit tayo sa Panginoon. Sabihin, Panginoon, ang buhay ko para sa iyo. Pangalawa, dapat umasa tayo sa Diyos para sa patnubay at huwag kang umasa sa sarili mong pangunawa. No? So, ibig sabihin, alam mo matalino din tayo, hindi ba? Wala naman tayong problema, no? Pero mas matalino ang Panginoon. Kaya dapat umasa tayo sa patnubay, sa guidance ng Panginoon, kaysa umasa tayo sa sarili nating unawa. Nakalagay sa Proverbs 3:5-6, no? Sa Panginoon ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manalangang sa sariling karunungan. Sa lahat ng inyong gawain siya ay alhanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. In other words, kailangan umasa talaga sa Panginoon, hindi sa ating karunungan, kundi sa Panginoon. Para malaman natin kung anong gusto niya sa buhay natin. Alam ko matalino tayo, pero mas matalino ang Panginoon. Okay? Ang pangatlo, manalangin tayo para sa gabay ng Diyos at humingi ng patnubay sa Kanya. Kailangan mag-pray tayo, sabihin natin, Panginoon, ano bang gusto mo sa buhay natin, sa buhay ko?
Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng ng guidance kung paano mo gawin ang buhay ko. Nakalagay sa Psalm 25:4-5, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas, patnubayan mo ako sa inyong katotohanan, at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kalagtasan. Sa iyo ako naghintay sa buong araw. So ngayon, painom muna ha, okay? Kasi ako na ininom ko, ito yung tawag sa atin yata, yung sa amin, yung ginger. Alam ko anong tawag diyan, yung ginger drink na salabat. Tawag diyan salabat sa siguro sa Tagalog salabat yung tawag. Okay, so yan ang pangalawa. Ang pangatlo, ang pangatlong manalangin tayo, no? Ang pang-apat, umasa tayo sa mga spiritual na pangyayari na ginawa ng Diyos. May mga pangyayari na ginagawa ng Diyos na minsan hindi natin alam sa future, no? Pero mayroong circumstance, mayroong ginagawa ang Panginoon na makikita natin, ito pala ang daan. Alam mo itong kwento ng ng servant ni kwento ko sa inyo ito galing ito sa Genesis 24:12-20. Kwento ito ng excuse me, ng slave ni Abraham. Si Isaac kailangan ng asawa. Sabi niya sa kanyang slave, no, pumunta ka sa pinanggalingan namin, maghanap pa ng asawa para sa anak ko. Kasi kailangan kasi maraming hindi naniwala sa Diyos dito sa ating tinitirahan. Gusto ko doon galing sa bayan namin. Doon ka humanap ng asawa para kay Isaac. So pumunta siya doon sa bayan na yon. Alam mo, ang dami niyang dala, mga camels, Kasi pag nagta-travel ko, hindi lang isang camel, kailangan minsan 10 o 15 camels. Saka marami siyang kasama. Kasi malayo yung lalakad, parang mula sa Negros papuntang Mindanao, lakarin mo yun, layo-layo. So ngayon, nung dumating sa doon sa bayan, nanalangin sa Panginoon, sabi niya, sana yung unang babae na bibigay ng tubig sa amin, sa mga camel ko, sa lahat sa mga kasama ko, yun ang maging asawa ni Isaac. So nanalangin siya sa isang gabay o circumstansya na maging klarado ang kanyang makikita. So ngayon nangyari, si Rebecca, isang babae, sabi niya, okay, tutulungan kita, painumin ko yung mga camel niyo. Sabi ni Sir, salamat Panginoon, ito ang babae, ang maging asawa ng aking amo na si Isaac. Kasi nanalangin ako na very specific, na tamang-tama, dapat itong babae ito. Ganun din tayo, kailangan manalangin tayo ng circumstance na may pangyayari, parang klarado ang salita ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Okay, number 4, kailangan umasa tayo sa spirit. Kailangan, number 5 pala, kailangan sa number 5, kailangan sumunod tayo sa patnubayan ng Diyos na walang alanglangan at walang tanong-tanong. In other words, kung anong sabihin ng Panginoon sa atin, wag ka na lang magtanong, susunod lang talaga tayo. Hindi na mag-alinlangan ka pa. Kailangan sundin natin ang sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. So, sa Jeremiah 7:23, no, kung anong bagay ito inuutos ko sa kanila, sa akin sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inutos ko sa inyo, sa ipakakabuti ninyo. So pag sinusunod natin ang sinasabi ng Panginoon, sa ating kabutihan yun. Sa ating kabutihan yun. Nakalagay sa Deuteronomy, kung susundan nyo ang
ang sinasabi sa inyo, susundin niyo ang tinig ng inyong Panginoon sa akin na Panginoon. Tapos, so yun ang sasabi ng Panginoon. So lastly, no, last na ito. Anong bunga pag susundin mo itong limang suggestion limang sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan? Anong bunga nito? Ang bunga nito ay maganda, pagpapala, kayapayaan, malinaw ang pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Kailangan, ang ganda, no? Pag sinunod mo ito, mapapala ka, magkaroon ka ng kapayapaan, at malinaw ang pagkaalam sa loob ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nakalagay sa Deuteronomy 28:1-2 na kung susundin natin ang Panginoon, ang Diyos, maingat at gawin natin ang lahat ng sabi niya, magkaroon tayo ng kapayapaan at kaganahan. Kapayapaan at kaganahan. At malalaman natin kung anong gusto ng Diyos sa ating buhay. Maganda. Wala nang hindi ka na mag-alinlangan pa. Alam na natin kung anong gawa ng Diyos sa ating buhay. Yun lang sabihin ko sa inyo, no? Na sumunod kayo sa Panginoon. Sumunod kayo sa Panginoon. At maraming mangyayari sa inyo. Magagalak ang Panginoon, magkaroon kayong kapayapaan, kasaganahan, at malalaman nyo, mas malapit kayo sa Panginoon. Okay? Yun lang masasabi ko sa inyo. Medyo matagal ito, pero talagang nagagalak ako na masusunod niyo ito. At saka nagagalak kami magbigay sa inyo kasi alam namin, magbibigay din kayo. Talagang nagagalak. Alam mo, hindi nyo lang alam kung paano ang kagalakan ng pagbibigay eh. Kung hindi kayo mabibigay, wala kayong kagalakan, walang joy. Kami nagkakalak talaga, kami nagbibigay, tapos yung daming blessing ng Panginoon sa amin, hindi nang mibigay kami. Ganun din ang gusto mangyari sa inyo. Pag nagbibigay kayo, magkaroon kayo ng maraming blessing. God bless all of you, Lord. Oh, God bless all of you. Manalangin ako para sa inyo. Lord, nanalangin ako na bigyan ng success ang ginagawa ng mga subanin, mga ate, at iba mga mangyan, ng mga kaibigan namin, Lord. Bigyan niyo silang ng kagalakan sa pagbibigay. Thank you, Lord. God bless all of you. Magkita tayo ulit.